Bibles sa aklat po ng Jeremiah. Sa aklat ng Jeremiah, chapter 1, kung paano pong tinawag si Prophet Jeremiah, ang lingkod ng Diyos. Sabi sa Jeremiah, in chapter 1 and verse 4 hanggang 10. Aking pong babasahin, inyo pong pakinggan, o susundan kung meron po kayong mga apps sa inyong mga cellphones. At maganda rin po na ito po ay ang ibang bahagi nito ay saluhin para mas lalo pong magkaroon po tayo ng mas malapit. Alam niyo po yung mga word po na ito, lagi ko pong ipinaparating, na bagaman papel at minsan apps na nababasa po natin, huwag po nating iparish yan yung mga words na yan, ang mga talata, ang mga nakalagay po sa Biblia, na pareho lang sa nababasa nating mga comics at sa mga books, at sa mga pinag-aralan natin, maaari nag-aaral ka sa Harvard. At kapag nababasa natin, parang mga tayo at maraming tayo natutunan. Ibahin po natin yung Word of God. Hello? The more na binabasa mo yan, the more may something na pumapasok sa iyo. Nakapangyarihan ng Diyos. Kaya napakasarap po siyang basahin. Isa lang alang at isipin pag bulay-bulayan. Itabi niyo muna yung pinag-iisipan yung bayarin, problema, mga iniisip natin mga hindi masolusyonan ng problema, tingnan muna natin at isip-isipin, dilin right now, starting today, yung mga salita na to. Kasi, alam yung mga salita na to, ito yung pwedeng magbago ng sitwasyon mo. Amen. Maaring nagapos ka ng kasalanan at ang hirap maka-move on sa kasalanan na yan. Ay kahit ako, kahit anong ilang busy ka i-correct, kahit ilang ulit kita ipag-pray at matumba ka sa panalangin, kasi uso yan ngayon daw, sabi. Pero ang totoong uso, pag binasa mo yan, ito yung uso. Ito yung trending, ito yung viral. Pag binasa mo yan, noon pa man, ilang taon na nakalipas, libo-libong taon na nakalipas at viral sa Biblia. Basahin mo yan at may nangyayari sa buhay mo. Kasi mga tumba-tumba, minsan, hindi naman talaga totoong natumba yun. Tinumba lang. Parang baka lang yan eh. Kapag nagbibiruan kami, punta ka sa bahay, may tinumba kaming baka. Mamaya, papatayuin na rin naman ulit. Diba? Dito, sa ministeryo nung ito, wala pong tumba-tumba. Kahit anong tumba-tumba sa'yo, kung hindi ka talaga mag-decide na bulayin niya yung mga salita na yan, walang kapangyarihan yan sa buhay po natin. Hello? Hindi po ako galit, nag-explain lang. Kasi very important ng mga salita na yan kaysa yung sinasabi ng asawa mo. Kasi yung sinasabi niya, nakakasira ng espiritu. Pero ito, nakakaganda ng espiritu. Kuha ba natin? Sabihin natin, nakakaganda. Nakakagwapo. Diba? Sarap. Pag binasa natin ang binasa yan, kaya nga ini-encourage tayo ng Biblia, na basahin siya. May reliyon pa nga, bawal magbasa. Yung pautos lang namin na aklat yung basahin nyo. Masisya tayo. Basahin niyo yung Biblia. Hindi yung masisirang ulo nyo, mababago lang ang buhay nyo. Amen? Sige, babasahin ko po at inyo pong pakinggan kung wala kayong Biblia, kung meron kayong mga cellphone, lagyan nyo ng apps ng Bible at basahin po natin. Sabi po rito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi. Sa chapter 1, verse 5 hanggang sa 10, bago kita inanyuan sa tiyan ay nakikilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Nang magkagayo sinabi ko, Panginoong Diyos, narito hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Verse 7, ngunit sinasabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabing ako'y bata sapagkat saan man kita susubuin ay paroroon ka. Anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Verse 8, huwag kang matakot dahil sa kanila. Huwag kang matakot dahil sa kanila sapagkat ako'y sumasa iyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon. Verse 9, na magkagayo inuunat ng Panginoon ng kanyang kamay at hinipo ang aking bibig at sinabi sa akin ng Panginoon, narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig. Verse 10, tingnan mo, aking pinagpupuno ka sa araw na ito, sa mga bansa at sa mga kaharian.
upang mag-alis at magpagsak, at upang magsira at magwasak, upang magtayo at magtatag. Pinagpala po ang salita ng Diyos po. Pinamagatan ko po itong the calling in God's kingdom. Nilagyan ko po rito ng tinatawag proseso ng pagkatawag. So, number 1, ang salita ng Diyos o words of God calling ay nagsisimula po siya sa, nilagay ko una ay panaginip. Sino dito ang nanaginip? Pag hindi ka nanaginip, robot ka, Brad. Hindi ka nanaginip eh. Ang tao, natural na nanaginip. Mayroong panaginip na sinasabi natin, agad-agad, pag nanaginip ka bukas, makakalimutan mo. Pero may mga panaginip ka na halos magkapare-pareho. Tama? Kaya sinasabi ko na kapag tinanong kita na mayroon ka bang panaginip, sabihin mo, wala. Eh, robot yun. Ang robot kasi ninanaginip. Di ba? Totoo ba? Ang robot ninanaginip. Kasi operated lang siya ng isang tao. Di ba? Nakaprogram lang siya. Eh, time po na tayo ng robot ngayon. Sino ba naniwala na panahon ng robot na yun? Maraming ang robot sa loob ng bahay. Yung mga tatay, nagiging robot dahil kontrolado sila ng asawa nila. O either asawa o babaeng asawa, robot sa loob ng bahay. Kasi, pag sinabi niyo ginawa niyo ito, hindi po pwede. Kasi sabi ng tatay ko ng asawa, fuck, gagawin. Kaya operated, robot sila. Kaya panahon ng robot na yun. Hello? Pero ang real robot talaga, nandoon sa China, nandoon sa Japan, ewan ko dito sa Pilipinas, may nagagawa naman ng robot. Pero dito, daming robot talaga sa Pilipinas. Hello? Pag sinabi ng asawa, huwag kang magpautang. Ang sunod siya. Nakaprograma. Kailangan kayo itong oras ka umuwi. Pati mga anak, robot na rin. Pero may mga anak na hindi talaga robot. Bakit? Kahit sinabi mo itong oras, hindi talaga sila tumutupad sa usapan. Alas 8 sila dumarating. Diba? So, robot na palang pinag-uusapan natin. Sige. Ngayon, ang Diyos ay tumatawag through dreams. Sabi ni Job, hindi ko na binigay yung mga text dyan, ang Diyos ay namungusap sa magitan ng ating mga panaginip. Tama ba? Si Joseph, hindi ko na nilagay dyan kasi sobrang dami po. Si Joseph is a man of dreams. Diba? Joseph the dreamer. So, ang kanyang mga panaginip, nagkaroon ng panaginip siya na matatabang baka. Di ba? 7 matatabang baka. At ito mas matindi. Yung panaginip niya nung uli. Yung matatabang baka, kinain ng mga papayat na 7 baka rin. Hello? Di ba? Mayroon siyang panaginip na trigo. Itong mga trigo, 7 bigkis. At ito yung mukod sa isang trigo. Diba? Marami siyang mga panaginip. At yung mga panaginip na yun, iisa ang kahulugan. Di ba? Iisa lang. Yung mga panaginip na yun. Sino ba ang nakakapanaginip dito? Tingnan natin kung walang robot dito. Kasi yung hindi nagtaas ng kamay, robot yan eh. Sabihin nga natin, hindi ako robot. Hindi ako robot. Di ba kapag nag-correct ka doon, I'm not a robot. Nakalagay doon sa ano, di ba pag magbukas ka sa apps. Tapos ipapahanap sa iyo yung pare-pareho, hanapin mo puro mga bisikleta, puro mga building. Pag hindi mo nasagot, ay robot ka. Sino itong titingin ng kanilang mga cellphones? Kapag binubuksan nila, I'm not a robot. So, kung hindi ka nananaginip, sabihin mo sa kapatid mo, hindi ka nananaginip, robot ka. Hindi tayo robot. Hindi tayo robot. Yan. Para magkaintindihan natin. Ang panaginip, akin lang i-explain po sa inyo, ito po yung ating pagkatulog. Kaya nga sabi ko doon sa programa namin sa radyo ni Brother Bern, kung wala kayong pangitain at ng panaginip, matulog kayo.
Kasi nakukuha ang panaginip sa pamagitan ng pagkatulog. Kaya, sige, okay lang, matulog kayo. Baka mamaya managinip kayo niyan. Diba? Pag nagsimula na tayo nagkaroon ng panaginip 2 times, 3 times, na halos pareho ang mga kahulugan, huwag nyo nang patanong doon sa nagbabayad yun ng 5 piso, pumunta kayo sa akin. Kasi isa po ako na pwedeng sumagot sa inyo pong mga panaginip. Hello? O hindi kaya, tumingin kayo sa Google. Tininan ko yung Google. Tinanong ko kasi nanaginip ako ng pusa. Yung pusa nakalagay doon sa aking bag. Tinignan ko, dahil kukuha ko ng pera, nakita ko yung 2 pusa. 2 pusa, Brad. Tapos, yung 2 pusa na yun, yung mga baby ng mga pusa, na hindi na masyadong baby pa talaga, medyo malaki na rin sila. Tuwang-tuwa yung mga pusa nang binuksan. Titingnan ko ang bag ko, bakit itong bag yung bag ko pong dala-dala. Tapos, nakita ko po doon, 2 pusa na masasaya. Ngayon, siyempre, ako, masyado akong sigurista. Lagi kong sinasabi, sigurista po ako. Kasi ang sigurista talo ang karatista. Kahit marunong ka mag-karate, kung, di ba? Sino nanonood ng pelikula? Ako nanonood po ako honestly. Gusto-gusto ko ang pelikula ng Inchik. Kaya nga lang, kahit anong galing ng Inchik mag-karate, nilalasod, patay agad. Doon ko nang pag-isip-isip, tama ang aking kaisipan na ang karatista talo ng sigurista. Diba? So sa panaginip na yun, chinek ko sa Google. Hindi na ako nagtanong. Sa Google na ako, siyempre, alam niyo matalino si Mr. Google. May Google ba kayo? Sabi ng taga-Afrika, gulo-gulo. Pilipini, gulo-gulo. So, yung Google, pag chinik mo doon, isulat mo, i-type mo ang kulay orange na pusa. Lalabas po yun. Meaning, dreams. Lalabas, may kanya-kanya silang explanation. Diba? Sige, tinignan ko. Tapos, chinik ko rin sa Bible yung mga pusa. Diba? Sa Google din. Ako, may magandang lumabas, brad. Nung chinik ko. Darating daw ang mga pagpapala sa buhay ko. Hindi ko maganda panaginip pa na yun. Kaya pala nang binuksan ko, kung hanap ako ng pera, bakit pusa ang lumabas? At 2 pusa. At pareho ang kulay. Orange. Kakulay ng ating mahal na Mio. Orange. Naka-orange si kapatid. Mahal na mahal niya yung mayor natin. Kaya nag-away siya. Di ba? So yung mga panaginip na yun, mga kahulugan po yan. At kailangang ipagtanong nyo yan sa mga lingkod ng Diyos. Huwag sa mga mangula, baka mamaya iba yung sasabihin nila. Di ba? Either i-check ninyo sa Google. Pag masama, reject nyo. May mga panaginip tayo na masama. Tama? Minsan namatay ka, pinaril ka, maranas pa ako niyan. Minsan lumipad ka na, minsan naghunaw na yung mundo. Di ba? Sabi ng mga yun, at sabi ng kausap mong isa, cute, no? Kasi pag nagkwentuhan tayo tungkol sa panaginip, puro panaginip lang yun. At alam nyo ba, na-discover ko, at hindi lang na-discover, na ranasan ko na may mga panaginip ako na ginagawa. Nung grade 1 ako, nang naginip ko akong namatay ang lulo ko. Pagkasunod na araw, namatay nga si lulo. Doon po nag-umpisa, na natatakot ba ako. Sinabi ko sa mga kawal ko, hindi ka naginipan kita. Kasi, dumami doon sa loob ng aming eskwelahan ng grade 1 po ako. Kinukwento ko, nilulo ko na pinaginipan ko namatay. Nalibas ang 3 araw. Sabi niya, hala, ikaw kaulo ah. Huwag ka nagkukwento sa amin, baka man pinaginipan mo kami mamatay kami. Yun yung kauna-una kong panaginip na extreme. Ibig sabihin, marami tayong panaginip na madaling natin kalimutan. Pag-ising natin, nakakalimutan natin dahil sa ating mga kaisipan. Di ba? Pero yung panaginip ko na yun, yung pinaka-precious na panaginip ko,
Dahil ang lulo ko, bago po siya namatay, sa side ng mother ko, grade 1 po ako noon. Pumunta doon yung aking mentor, yung aking pastora, yun yung nagtuturo sa akin spiritual. Isang linggo na siya po'y nangangaral po doon, pinatanggap sa Panginoong Kristo, o pinakilala ang Panginoong Hesus at pinagpanalangin po ang aking lulo. Kasi paralyzed po yun, tagal na panahon. Nahulog po yun sa gilingan. Actually, ang lolo ko kilala sa lugar po namin, sa Palawan. Isa po siyang manggagamot. Kahit patay po, nabubuhay. Mga may sakit, mga kinulam, gumagaling sa kanya. Pero isang araw, nakalimutan niya na maghandog po sa espiritu na kanyang pinaglilingkuran. Kasi isa po siyang albularyo. So, ang nangyari po, nung tinanggap niyang Panginoon, nanaginip po ako na namatay siya. Alam niyo lahat ng mga manggagamot, albularyo, kapag mamatay po yan, natatakot, di ba? Di ba natatakot sila? At matagal silang mamatay kasi dapat isali nila sa anak, apo, o sino man na gustong umangkin ng kapangyarihan nila. Ako, hindi naman ako nasalinan. Nanaginip lang po ako. Yung bahay namin, mga dito siguro at doon sa palengke, nilalakad po yan. Taka ako, bakit nag-iiyakan yung doon sa bahay na malaki, doon sa bahay ng lula? Namatay na si Lolo. Pero almost 1 week na siya po ay bina-Bible study. Si Lolo hindi na makapagsalita, hindi na rin makakakita. Sa bandaling kwento. At nangyari yung panaginip ko po na yun. Di ba isang masamang panaginip po yun? Tama? Pero ang panaginip na yun ay totoo. At nangyari po siya. Sa buong buhay ko hanggang ngayon na ganito ng edad ko, 47 ng edad ko, hindi ko siya makalimutan. Nangyari po yung panaginip ko na yun. At sa sunod, naginip naman ako na buong pamilya ko po ay namatay. Ito, delikado ito. Kaya pag masama pong panaginip, alam daw tinatanong ko po yun sa aking mentor, sa spiritual, sabi ko po, paano yan? Naginip ako na yung mga kapatid ko nagkanamatay. Pati magulang ko namatay. Sabi niya, lahat ng panaginip, siya yung naginip na gano'n. Di ba? Kailangan mong manalangin sa Amang Diyos. Dalawa lang ang ibig sabihin ng namatay. Maaring spiritual ang kamatayan, o maaring literal, katulad ng lulo mo. Bata pa po ako noon, hindi pa ako nagtatanong sa kanya. So, pwede pala ang mga panaginip na ito, ikansela ang hindi magandang mangyayari. Kung mangyayari man siya, iingatan ka ng Panginoon. Kaya very important, number 1, is relationship sa pagkatawag ng Panginoon. So, sa pagkatawag ng Panginoon, doon siya nagsisimula sa mga panaginip. Number 1. Pangalawa, vision. Yung vision, gising ka. Sabi nila, mayroong sakit na tinatawag tayo na, anong nga tawag doon? Amnesia. Maliban sa amnesia. Yung amnesia, hindi alala eh. Yung nag-ano ka, pag nagkakasakit ka, di ba, marami kang nakikita. Yun, nakahasolonate. Yan ang secular na tawag nila. Kaya minsan, para hindi natin mapansin yung ating mga pangitain dahil sa hasolonate. Ano ba yan? Ang hirap bigkasin. Hindi ako English eh. Pinoy ako. Pinoy tayo. Ako, ikaw. Ayun. Di ba? Marami kang nakikita. Nung nagkaroon ako ng malaria, kasi sa Palawan, ingat kayo, pag pumunta kayo ng Palawan, manalangin po tayo na huwag kayong malaria doon. Marami po namatay sa malaria. Kami taga doon, kaya ayaw ko na doon. Kasi may malaria doon. Usually, mga every month, namamalaria po ako. At yun po ang nagiging problema kapag namamalaria ka. Naghahasolonit ka, di ba? Nagkakaroon ka ng iba-ibang mga nakikita. Pero totoo, kapag ganun po, nakakalimutan mo din naman. Tama? Yung pangitain, magkaiba po yun. Kasi pangitain,
halos pari-pariyo, ulit-ulit, na ipinapakita sa'yo kahit normal ang katawan mo. Yun po yung pangitain. Ibig sabihin sa pangitain, doon pala tumatawag, ang Panginoon nangungusap sa'yo. Hindi siya minsan. Tulad din siya ng dreams, hindi siya minsan. Kasi tayong mga tao, may pagkatigas ang kalooban o ang ating mga kaisipan. Ayaw natin makinig agad sa Diyos. So ang Diyos nakikipag-usap po sa ating pangitain at ating mga dreams. So, gusto ko maintindihan natin ang pangitain, doon po nananawagan ng Panginoon, hindi po yun, hindi ka nag-hallucinate, tinatawag. Normal ka, wala kang sakit. Kaya iwasan yung hindi kumakain at nalipasan ng gutom. Kasi baka mamaya, sabihin yung vision yan, ano lang naman pala yan, imaginary mo lang yan. Di ba? Gutom. Kikita ko ngayong araw, makakapera, maghapon na, o alas 6 na, wala ka pa rin pera. Nag-ahasulinit ka lang. Imaginary mo lang yan, Brad. Pantasya lang yan. Pero kapag yan ay kapahayagan ng Panginoon, sisiguraduhin ko sa'yo, that moment na nagsalita ang Diyos sa'yo, hindi po yun minsan, talagang gagawin niya sa'yo. Maaring pera yan, maaring solusyon yan sa family, maaring po yan kaayusan ng, di ba? Tama? At kung pinakita ng Panginoon yan, nakikita mo na masamang mangyayari, kasi dalawa lang naman po yan eh, sa panaginip at sa ating mga vision, masama at mabuti lang yung nakikita natin eh. Tama? Ngayon, may karapatan ka at binigyan ka ng pagkakataon na humingi sa Diyos. Kung masama yan, Lord, huwag mo itong ituloy. Di ba? Walang pangyayari sa mundong ito, maaaring gumuho ang bundok at matapunan ang buong syudad. Di ba? Na hindi po siya nagpapakita ng mga dreams at ng mga pangitain sa tao. May mga tao talaga na pinakikitaan po rin. Pero ito sa huling araw, ang sabi sa aklat ni Joel, nandito si Brother Joel, sabi sa aklat niya, sa huling panahon, mapupuspos o mapupuno ang mga tao ng mga panaginip at pangitain. Ang mga matatanda ay mananaginip, ang mga bata ay magkaroon ng mga pangitain. Hello? Ibig sabihin, predicted po yun, na sa huling kapanahunan, o ilang taon na ang mundo, sabi nila, million years na ang nakalipas, o 1,000 years na ang nakalipas. So, ibig sabihin, tayo po'y napupuno sa panahon ngayon ng mga panaginip at pangitain. Ang pagkatawag ng Panginoon ay nakalagay sa kaisipan po natin sa ating pagtulog o baring gising po tayo kasi yung panaginip ay kailangan mong matulog. Tama? Ang pangitain, kahit gising ka, wala ka ng tulog kasi nagsyabo ka, lalo dito sa atin, mahilig sa bato, at bawal ang bato. Diba? Mayroon tayong pangitain. Wala nang tulog, pero kinikita po natin na yun yung mangyayari sa buhay po natin. Pag tumingin ka sa negosyo mo, ubos yun talaga. Pero yung iba masama eh. Pagkakita niya sa negosyo niya, naku, malulugi yata ito. Sa nakikita ko, malulugi talaga ito. Sa nakikita ko sa anak ko, wala talaga ito mangyayari sa pag-aaral niya. Puro lang to boyfriend, girlfriend. Puro lang to cellphone. Kinikita ko na wala itong patutunguhan. Alam niyo ba pwedeng i-cancel yun? True prayer. Kapag masama po yun. Yeah. Intindihan ni tatay kasi nagpapalakpak siya. Salamat, idol. Diba? Pangatlo, circumstance o pangyayari at pagliligtas sa buhay. Ilang ulit ka na ba niligtas? Ay ba dyan, binaril? Hanggang ngayon buhay. So, nangungusap ang Diyos na tinawag ka. Maring ikaw ay wala ka ng patunguhan. Ang laki-laki na ng utang mo. Pero maya-maya, may tao nagtawag sa iyo at ginamit para makaahon ka. Di ba? Maring ikaw ay ang dami mong sakit. Ang iba, isa lang yung sakit. Sakit lang sa bulsa, pero namatay agad kahapon. Diba? Ikaw, ang dami mong sakit. Mula sa katawan, sa tainga, sa mata, sa bulsa, may sakit ka rin.
Pero hindi ka namatay. Hindi natapos ang buhay mo. Nag-extend ang buhay mo. Yun yung sinasabi nila, masamang damo daw, matagal mamatay. Pero hindi ko naniniwala doon. Di ba? Ibig sabihin po niyan, tinatawag ka. Pumunta ka ng ibang bansa, hinuli. Yung mga kasama mo, puro ikaw dideport, sila pinugutan ng ulo. Di ba? Ibig sabihin yan, may pangungusap ang Diyos. Ang iba, nag-drugs ang buwan, patay. Sa araw lang nga nag-drugs, tumalon agad sa bubong, patay. Ikaw, ang tagal mo na nagda-drugs. Hello? Hanggang ngayon, buhay ka pa. Sinabi pa ng kapitbahay mo, buhay ka pa? Ang alam ko, patay ka na. Di ba? So yung mga pangyayaring yun, dapat ma-realize mo, mamahal ka ng Diyos. Ma-realize mo na tinatawag ka ng Diyos. Ang dami mo ng sakit, ang dami mo ng utang, scammer ka, dapat patay ka na eh. At buhay ka pa. Nakikita ka naglalakad-lakad dyan, dapat binabaril ka na. Ibig sabihin, may pagkatawag sa iyo ng Diyos. Kita ninyo ang pagkatawag ng Diyos. Binasa natin ang kalagayan ni Prophet Jeremiah. Si Jeremiah ay bata po. At sa panahon po niya, ay panahon po ng pagkabihag ng Babylonia, ang buong Israel. Di ba ang Israel, yung Israel nakikita natin ngayon, na ginigira, noon po, binihag po sila sa panahon po ng Biblia. At si Jeremiah ay isang bata na kinausap mismo ng Diyos sa pamamagitan ng pangitain. Hello? Kinausap po siya. Pag sinabing kaibang mga pangyayari, ay pangitain po yun. Diyos po ang nakikipag-usap. Ibig sabihin, nangusap sa kanya ang Diyos. At sinabi niya, ako po'y bata. Ako po'y hindi marunong magsalita. Di ba, binasa natin? Pero nagsalita ang Diyos sa kanya. Tinawag kita bilang propita ng mga bansa. Isipin niyo. Ibig sabihin, totoo na ang Diyos ay tumatawag. Tama? Kahit ano po ang rason mo, tinawag ka ng Diyos. Bakit nandito ka sa mundong ito? Dahil tinawag ka ng Diyos. Ang tanong, hanggang kailan mo gawin? Kailan ka mag-response sa panawagan na yun? Salamat. Maaaring in-invite ka ngayon. Ang pang-apat, yung mga pangyayari, may mga tao o lingkod ng Diyos. Ako, bilang lingkod ng Diyos, nagpapaabot po ng mga nangyayari ito. Kasi karanasan ko rin po eh. Ako po, dapat patay na. Tumawid po kami. Pero sa mission po yun, akala ko, sabi ko, Lord, sa langit na ako nito. Nalunod po ako sa inyo. Kasi hindi po ako marunong maglamay. Patay na po ako. Yung kasama ko, mga missionary, dapat sana hindi na missionary. Para doon ako sa langit. Dapat hindi ko na rin makita yung maganda kong panganay na anak. Hindi ko makita yung asawa ko. Di ba? Patay na ako. Kasi almost 10 years pa ako sa mission. Pero yung mga pangyayari pong yan, bakit na-preserve po ako? Dahil may panawagan ng Diyos at may purpose ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin lahat. May purpose ng Diyos kung bakit inimbitahan ka niyan. Hindi dahil sa may lechon dyan. Hello? Hello? Hindi dahil sa may bigas, sa totoo, ubos na ang bigas. Bakit nag-invite ka pa? Wala ka namang mabibigyan ng mamaya. Amen. Sa sunod, mag-pray po tayo. Maraming bigas na natin. Kaya tuloy lang na umatin. Malay mo, sa kakaatin mo, isang sakong bigas ang matanggap mo. Amen. Di ba? Disgrasya, wala pa naman akong bigas pag-uwit mo. Ng bigas. Wala nang bigas eh. Nagtitinginan kayo sa akin. Nang galit kayo sa akin. Basta may bigas pa. Hindi po bigas ang pinunta natin. Kung nawala ang bigas sa sunod, makakas. May bigas ka na, may kas. Nag-uusap kami nakarang araw eh. Alam mo, pag pinag-uusapan, malas din ang darating. Di ba? Pag pinag-usapan natin swerte,
bigas at cash, darating yun. Kung ang isang simbahan na malaki at matulis na simbahan na bibigyan ng bigas, ibahin nyo dito, may cash na darating. Maganda, pag-uusapan natin ang cash. Magkano kaya? Baka 20 lang. 1 kilo lang yun. Nanood ako kagabi sa balita. May namimigay ng bigas. May namimigay ng bigas. Sino yung purpose dito? Taas ng kamay. Umamin kayo. Walang mag-amin sa purpose. Reklamo kayo ng reklamo sa ating presidente. Bakit walang 20? Kayo nga may pera kayong tinatangkap libre. Bili nyo ng bigas yan bago kayo magreklamo. Di ba? Yung pamilya ko doon sa Palawan, yung nanay ko, nangunguna talaga sa purpose yun. Nung pumunta ako doon, sabi niya, hindi ka pwede mag-member, mukhang mayaman kayo. Salamat, mukhang mayaman ako. Yayaman ako. Di ba? So, ibig sabihin, yung mga pangyayaring pong yan, maintindihan po natin na tinawag ka ng Diyos. Ano man ang iyo pong sitwasyon o nangyayari sa buhay mo, tinawag ka ng Diyos. Maaring hindi ka yayaman, di ba? Maaring low class na mayaman ka. Kasi may low class po yan, may middle class, may high class na mayaman. May ba dyan, low class na mayaman? Sando-sando lang, pero dami kwarta. Yan, low class na mayaman. Butas-butas ang mga pantalon, pero sa tuto, puno ng kwarta. Kaya, low class na mayaman. Di ba? Ang iba dyan, upo-upo, kalakad-lakad lang yan, sabi lang ng lagi nagsasabi, wala akong pera. Kasi ito marami pera yan. Ang iba, ang forma-forma, wala namang pera yan. Hindi mo kayo titiwala sa mga forma. Middle class. Yung may mga kotse. Alam natin, may mga kotse iba rito. Di ba? Mga middle class na mayaman. Di ba? Yung high class, ay hindi mo na makita sa simbahan yun. Nanonood na lang yun ng live. Di ba? Magpapadala na lang yun ng bigas para pagsaluhan natin. Yun po yung mga high class na mga mayaman. Alam nyo, maaaring mayaman ka, maaaring mahirap ka, maaaring problemado ka, at maaaring hindi ka na talaga yayaman katulad ni Lazaro. Pero dahil nag-response ka sa panawagan ng Diyos, I assure you na ikaw ang tao na kahit sa kalagayan ni Solomon, di ba? Masamang tao si Solomon. Nabasa natin ang kanyang kalagayan sa buhay. Kaya nga sabi ko, parang kagayahin ito ng mga chicks boy. Sabi daw ng mga marami, kapag chicks boy ka, malas. Di ba? Eh bakit si Solomon, ang daming chicks, ang daming pera, ang daming ginto? Paano nyo reconcile yan? Di ba naman chicks boy? Sige, chicks boy na lang ako. Anda ninyo, si Solomon tinawag ng Diyos. Diba? Gets? Paano siya nag-respond sa panawagan ng Diyos? Sa gitna ng kanyang mga kasalanan. At paano rin siya nagsisi dahil ayaw niya na yung buhay na yun. The book of Ecclesiastes, yung book ng mga ngaral, yun yung kanyang aklat na isinulat ng pagsisisi. Di ba? Kaya ang sabi niyo doon sa verse 1 pa lang, all thing is vanity. Lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Pero in the very beginning, tinawag siya ng Diyos. Ikaw din po may panawagan sa Diyos. Maaring itong gawain ito at ako bilang lingkod ng Diyos, ang mga pangyayari ito, in-invite ka dahil tinatawag ka ng Diyos. At ang pagkatawag na yan, para sa ikabubuti mo. Ang pagkatawag na yan, para dalhin ka sa mabuting kalagayan ng buhay. Hindi siya nangako sa iyo, natatawagin ka at pagkatapos hindi niya gagawin sa iyo ang iyong narinig sa Kanya. Maaaring may ilang bahagi ng sinalita ko rito na hindi po maalis sa utak mo pag umalis ka sa lugar na ito. Naintindihan po natin. Naniniwala po ako na babalik at babalik ka rito hindi dahil sa bigas, hindi sa litsyon, hindi dahil sa Father's Day, hindi dahil sa mga ibang pasyon. Babalik at babalik ka dahil tinawag ka ng Panginoon. Amen.
ako bilang mahiyain. Kaya nga ako nangangarap ng mga mahiyain kasama din. Siyempre mahiyain ko eh. Na magsinyasa na lang kami. Hindi na ako magsalita kasi nahihiya nga ako eh. Pero po, nung tinawag po ako ng Panginoon, bago po na. Kapag tinawag ka ng Panginoon, una pong mangyayari sa'yo, may something na mangyayari sa'yo. May mangyayari sa'yo. At ang pangyayaring yun ay magandang mangyayari sa'yo. Dapat maintindihan mo na kahit gaano ka makasalanan, kahit gaano pa yan ang paniniwala mo sa relihiyon mo na yan, na sinasabi mo, pag tinawag ka ng Panginoon, aalisin ka dyan. Lagi po akong iglesia ni Cristo. Hindi dahil sa naiganyo ako sa isang pastor at isang magandang speaker kasi maganda po yung aking mentor. Hindi hamak po na maganda po ang aking mentor. May edad na siya, 50 na pong edad niya, pero para bang 16 years old ang paningin ko sa mentor. Hindi dahil sa nagustuhan ko mukha niya. Talagang ganun po ang pagtingin ko sa kanya na binago ng Diyos yung paningin ko. Kasi naghahanap po ako ng simbahan. Kaya alam mo naman, iglesia kami, may influensya kami. Yung tatay ko, mayor sa lugar namin. At alam niyo naman ang mga iglesia, ay, kaway-kaway sa mga iglesia ni Cristo. Mahal ko po kayo. At gusto ko pa rin bumalik dyan sa simbahan natin kasi ang ganda-ganda ng simbahan natin, tutulis. Di ba? Pero umalis po ako doon, nabulagin po ako. At yung ikinatuwa ko po, kahit binugbog po ako ng tatay ko, maraming ulit ako binawalan po ako na mag-born again. Totoo po na may born again sa Bible. Kapag tinawag ka ng Diyos, alisin ka dyan at babaguhin ka. Hindi ko tina-challenge sa sinumang tao para mag-born again. Ang tinutukoy ko, alam kong tinawag ka ng Panginoon. Nagsalita siya sa panaginip mo. Nagpakita siya ng mga pangitain na ang mundong ito ay matatapos. Magugulo ang mundo. Diba? Maraming pangyayari na naniligtas ka ng Diyos. Kahit gaano kakasama. Sino ba? Si Jacob. Ang pangalang Jacob ay Mandaraya na nagiging pangalang Israel at hanggang ngayon ay naging bansa sa gitna sila. Masamang tao si Jacob kahit na pinalaki siya na maging mabuti dahil ang mga gulong niya si Abraham na mabubuting tao, mga lingkod ng Diyos, mga propeta ng Diyos. Pero si Jacob ay nandaya ng kanyang pagiging isang panganay at mana. Di ba nandaya siya? Masama siyang tao. Pumunta siya sa lugar ng kanyang biyanan. Dinaya niya rin ang biyanan niya. Nung dinaya siya, dinaya niya rin. Kaya totoo talaga ang pangalan. Kaya kung kayo nagpapangalan ng pangalang Jacob, Mandaraya po yan. The words Jacob, it means deceiver. Kaya huwag kayo nagpapangalan yan. Nagmamanifest po yan. Kaya, nung siya po'y nakipagharap sa Diyos, at gusto niya nang makipagkasundo, yan sinasabi ko po na humingi ng tawad, magpatawad, sa kay Isaw, na kanya pong kapatid, na kanyang kambal. Doon po, na sinagupa niya ang Diyos. Mismo ang Diyos, hindi lang anghel ng Diyos, mismo ang Diyos. At pinahina po ang pigi niya para wala na siyang lakas kasi deceiver siya at the same time, ang galing niya mag-wrestling. Talo niya pa si Hulk Hogan. Kaya, pililipit ang kanyang hita. Yung kanyang pigi, kaya yung mga Israelite, hindi mo mapakain ng pigi yan. Binawal yan sa kanila. Dahil sa pangalang Israel, doon binago siya ng Panginoon. Ang sunod po, kapag tinawag ka, may encounter mo ang Diyos. Pag in-encounter ka ng Diyos, kapatid, hindi ka maghahanap ng relihiyon. Hindi ka maghahanap ng simbahan. Ako, naghanap po ako ng totoong church na nandoon talaga ang Diyos. At nasumpungan ko po doon sa isang Assemblies of God church. Nung tinawag po ako. Mas maganda po simbahan namin kasi matulis. Bakit naghanap ako ng isang kubo-kubong simbahan? At yung kubo na yon, napanaginipan ko po yun. Na-vision ko po yun. Yung Bible school na pinag-aralan ko, nagtalo pa kami ng aking pastor kasi ibang fellowship yun, ng Christian fellowship. Nagkaroon pa po kami ng discussion. Why?
Dahil ito po, ang totoong pangyayari sa buhay mo. Tatanggalin ka ng Diyos. Dadaling ka doon sa pagkatawag. Naniniwala ako marami dito tinawag ng Diyos. Inaasahan ko po sa Diyos. Dahil nanalangin po ako, Panginoon, pupunta ako ng Caloocan, ng bagong silang. Masarap sa Palawan, pero dahil tinawag mo ako doon, maraming tao tatawagin mo sa lugar na. Alam niyo, nag-start ang ministeryong ito. Hindi ba ako nag-Bible study? Ang totoo ginawa ko nag-networking. At yung una kong networking. Pero doon sa networking na yon, sabi ko, Lord, tinawag mo. Ang usapan natin, magpapadala ka ng tao na alam niya na ako tinawag mo. Nangyari lahat. Kaya po nasimula ng gawain ito. Hanggang ngayon, nag-extend po siya almost 14 years to 15 years na po ang ministeryong ito. Di ba? Kapag tinawag ka ng Panginoon, sabi dito sa pangalawa, meron siyang clear calling of God. Ibig sabihin pa ulit-ulit na kapahayagan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin pa ulit-ulit yan. Natutulog ka, gising ka, ulit-ulit po yan. Ayaw mo na, give up ka na, kasi yung mga kasama mo, mga pasaway. Marami sa akong ganun. Kasama kong leader, pasaway. Hindi ko na maintindihan anong gagawin ko. Kahit anong panalangin ko, walang pagbabagong nagaganap. Intindihan po natin to. Kasi kapag nakita mo ang clear calling ng Panginoon sa'yo, doon ka dadalhin ng Diyos. At hindi ikaw magdadala ng sarili mo doon, at Diyos ang magdadala kapag tinawag ka talaga ng Diyos. Paano naging governor si Joseph? Wala namang butuhan against pa nga, nasa kulungan pa. Ex-convict, gagawing governor. Ganun kakinyan Diyos eh. Dahil tinawag siya ng Diyos na maging governor sa Egypt. Nang iba, sinabi ni propeta, magpresidente ako. Iwanan ko itong pagiging bishop ko para magpresidente, talo. Ay, ibig sabihin, bulaan yung propeta ng salita sa'yo. Dapat ikaw yun ang nakarinig sa Diyos. Kung gawin ka ng Diyos na politician ka talaga, kapatid. Hindi ko against dyan. Di ba? Si David, naging political leader. Naging hari ng Israel na walang butuhan. Di ba? Si Joseph, naging governor ng Egypt. Malapit ng butuhan. Kaway-kaway sa mga lalaban. Eh kahit binuto ka, kung hindi ka gusto ng Diyos, tatanggalin ka dyan. Di ba? O dinaya ng kumilig yan. Di ba? Kahit hindi ka panalo, minsan gamitin ng kumilig na dayain para manalo ka kasi ikaw talagang tinawag ng Diyos. Alam niyo, ang Diyos gumagawa minsan ng masama para matubad ang gusto niya mangyari. Di ba? Paano nangyayari? Ang daming pangyayari sa Biblia na masama. Isipin mo si Mary, mga anak, na walang asawa. Ay, bawal yun ah. Di ba? Magsama sila, bago buntis na. Hindi pa nakasal, buntis na. Di ba kaya sabi ng mga kapatid natin Muslim, hindi totoo yan na Christian. Pero ang kanila pong amo, ang kanila pong propeta naniwala na si Kristo ang siyang Mesiyas na darating. Amen. Kahit masama, ba? Kahit na masama ka. Isang araw, makikita ko pagkatawag ng Panginoon sa'yo. Oo, sasabihin mo, tinawag na siya ng Diyos. Mayroong klaradong pangitain, klaradong panaginip. Ulit-ulit po yan. Hindi yan titigil. Kasi kung hindi yan ulit-ulit, pang isang linggo lang yan o parang isang taon lang yan, hindi na. Titigil na sa pagpapastor yan. Titigil na yan. At ito yung uso ngayon na napapanis yung anointing. Ang anointing po, bunga ng pagkatawag mo sa Diyos. At ang pagkatawag sa Diyos, sabi ng aklat ng Roma, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, hindi po nagbabago yan. Ibig sabihin, ulit-ulit i-repress ka doon sa panawagan mo. Tinawag ka sa music, tatawagin ka ng Diyos. Maaaring nagtugtog ka sa sikilat. Ako, hindi ako mag-judge sa iyo kasi hindi ako nandito para i-judge ka. Nandito ako para ilapit ka sa Panginoon at ang relasyon na yon, inyong magpapanatili sa iyo sa pagkatawag. At naniniwala ako sa bagong silang, maraming tinawag ng Diyos.
May isa akong kaibigan na ngayon mayaman na. Tinawag siya ng Diyos para yumaman. Masarap, di ba? Anong ginawa sa yaman? Minsan nagbigay siya ng bigas dito. Hindi po akong source ng bigas na yun. Mukhang ako lang kasi ako nagbibigay. Ako ang leader dito. Pero sila yun. May iba tinawag dyan na yumaman. Kumita sa isang malaking negosyo. Para sunod na araw, may building tayo napakalaki. Di ba? Tinawag ka ng Diyos. Kaya huwag ka man lumo. Kahit anong salita ng mga negatibo ng tao, huwag ka man lumo. Kahit anong salita ng asawa mo, na wala kang mararating, siya ang walang mararating, ikaw may mararating. Kasi tinawag ka, alam mo yun sa sarili mo. At ang pagkatawag na yun, kahit ayaw mo na, dadalhin ka ng Diyos sa kasalanan na yun para matupad ang pangako niya sa buhay. Maari sa musika, maari sa pangangaral. Ako nga po, nangarap lang ako ng mga mahiyain membro. Kaya karami ng membro natin dito, mga mahiyain. Kapag ikaw, wala kang hiya, ay hindi ka kasama dito. Kasi ako po, mahihain po ako. Kahit imbestigahan niyo po ako sa lugar namin, ako po ngayon nagsasalita. Pag may tao sa bahay, dumatago po ako sa kwarto, either nalalabas ako ng bahay. Ayaw mo yan. Nung nasa simbahan na po ako, tutulong lang po ako niya ng Sabado. Pero pag linggo, gawain ito, nawawala ako. Ayaw ko may makakita ko ng maraming tao. Noon po ko nag-umpisa sa ganung buhay. Kaya yung sinasabi niyo nanginginig, nanginginig daw si nanay kapag sa harapan, karanasan ko yan. Sabi ko, totoo talaga. Disim, ganun din ako. Nginginig. Hindi ako makakasalita. At pag sinabihan ako, ayaw. Nag-umpisa ako pong kumanta. Hindi niya alam, pinatay ko yung microphone, bakit hindi tumutunog? Kaya yung microphone ko po rito, wala pong off. Kasi kahit patayin mo yan, umaandar yan. Kasi, ang karanasan ko, pinapatay ko yan. Pag kumakanta ko para yung gitara na nag-ngaw-ngaw. Kasi nahiya nga ako. Pero pag tinawag ka ng Panginoon, umandar at hindi yan, kakanta ka sa Diyos. Kahit gusto mo, sasamba ka sa Diyos. Kahit gusto mo, magkakaloob ka kapag sobra-sobra blessing mo sa buhay. Amen. Di ba? Kahit hindi ka pagsabihan manalangin, araw-araw ka makipag-usap sa Diyos. Kasi tinawag ka ng Panginoon. Naniniwala po ako. Tinawag ka ng Diyos. Naniniwala po ako, 100%. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. Kahit na yung bata na yan, wala pa siyang naintindihan. Ulitin ko po. Basahin at para maintindihan po natin ang sabi ni Jeremiah na isinulat. Sabi niya, ang salita nga ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi. Isipin niyo, dumating sa kanila. Meron pa ba nito? Sa panahon natin, meron kapatid. Totoo ang sinasabi ng chapter 5. Totoo ang sinasabi ng chapter 5 ng aklat ng Matthew. Di ba? Paborito ng kapatid ko yun yung verse na yun, mapalad sila may malinis na puso. Makikita nila ang Diyos. Nasabi daw nila, hindi nila makita ang Diyos. Pag luminis ang puso mo, nagsisi ka, nagpatawad ka, lilinis yan. Tama? Nag-focus ka sa Panginoon, huwag mo intindihan ng mga sinasabi o mga ano yan sa paligid mo. Makikita mo, ma-experience mo ang Diyos. Mapalad sila may malinis na puso, makikita nila ang Diyos. Si Jeremiah, doon po nagsimula po yun. Kaya buksan mo ang isipan mo. Nagsimula at nagsalita ang Diyos sa kanya. Sabi niya, bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakikilala kita at bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinabaging banal kita. Ano bang ibig sabihin ng pinabaging banal? Ibig sabihin na sa proseso ka ng kabanalan, ng pagbabago. Kahit ngayon may edad ka na, binabago ka pa rin. Kasi marami pa rin tayo kapalpakan sa buhay. Hello? Amen. Yun po ang ibig sabihin, pinagiging. Hindi naman siya, banal ka na agad. Hindi ganun po yun eh. Pinoproseso ka ng Diyos kasi marami kang paghalila. Marami kang pagdududa sa Diyos kasi hindi mo kasi nakikita eh. Pero kapag naging malinis ang puso mo, sinimulan mo yan sa kwarto mo, simulan mo po yan sa personal prayer mo. Kahit hindi kita invite, pupunta ka ng church eh. Kahit walang bigas dito eh, pupunta ka eh. Di ba? Nung tinawag po ako ng Panginoon, hindi ko inisip yung simbahan na yun, na nagkaroon ng division, nagkaroon ng away-away sa simbahan na yun. At nung panahon ng away-away sa simbahan, saka pa ako nagseryoso sa simbahan.
Sinabi pa ng mga kamag-anak, bakit nagsisimba ka dyan? Wala na binibigay sa'yo dyan. Wala na yung world vision. Kasi nung panahon, may world vision, may nagbibigay doon. Pero nung ako po tinawag na ng Panginoon, wala na po. Kaya pag tinawag ka talaga ng Panginoon, puso mo talaga, pupunta ka doon. Hindi dahil sa may pastor dyan. Dahil maganda ang nangangaral dyan. O kaya may binibigay sa'yo dyan. Bakit hinahata ka? Diyos po ang nagdadala sa'yo, kapatid. Kaya minsan ginagamit lang yung mga tao na yan sa paligid. Kaya yung mga propeta, ako hindi basta-basta naniniwala sa propeta, laging minuulit po ito. Kasi ako po, may relationship sa Diyos. At yun ang gusto kong matutunan po natin, magkakaroon ng totoong relasyon sa Diyos. Kasi minsan yung mga sinasabi ng propeta na magpostente ka, hindi naman totoo na magiging postente ka. Di ba? Hindi naman totoo sinabi nila magkapera ka eh. Di ba? Depende sa personal mo na relasyon sa Diyos. Kapag yan ay inalagaan mong relasyon yan, binasa mo yung Biblia na yan, sa bahay mo, sa kwarto mo, sa pagpupo mo, iniisip mo ang Diyos. Ikaw na ang kandidato talaga sa pagpapala ng Diyos. Amen. Ikaw na alam ng Diyos, sabi niya rito, pinaging banal kita, inihalal kita bilang propeta sa mga bansa. Isipin niyo po yan. Si Solomon, paano nagyaman? Hindi dahil siya magaling siya at nakaroon sa Harvard. Mismo na naginip siya. Di ba? Sabi niya, hiningi mo ang karunungan, pero ibibigay ko ang kayamanan sa'yo. Baka man hindi mo hiningi. Oh. Kung sinabi sa'yo ng Diyos yun, kapatid, huwag ka magalinlangan dahil sinabi ng Diyos yan. Hindi yan sinabi ng lingkod ng Diyos, ng pastor. Ako, nandito para mag-facilitate, ipaintindi sa'yo. Ginagamit ako ng Panginoon, kaya ako nandito sa Bagong Silang, sa Caloocan. Para ipaunawa sa'yo na kaya ka ng Diyos ayusin ang buhay mo. Amen. Maaring hindi ka na magpatuloy sa simbahan na to. Kaya nga tuwang-tuwa ako may galing dito, mga bata, pinakain namin na sila mga leader na sa ibang simbahan. Tuwang-tuwa po ako. Bakit napulpil ang desire ko bilang lingkod ng Diyos? Nagkaroon sila ng totoong relasyon sa Diyos. At yan ang pangarap ko. Hindi ko alam. Baka isang araw ikaw yung malaking simbahan dito sa Bagong Silang, buong Caloocan. Hindi ko alam na ikaw yung may recording, ikaw yung tao na ginagamit ng Panginoon sa likod ng magandang pamahalaan ng gobyerno ng Caloocan. Kung kalukuhan dito sa Caloocan, darating na talagang totoo na maraming tao gamitin ng Panginoon para mabago ang lugar. Di ba? Naniniwala po ako noon. Bakit? Ano pang sinabi niya? Nang magkagayoy, sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita. Sapagkat ako'y bata, diba? Nag-depend pa siya ng sarili niya. Sabi niya po rito, ngunit, sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako'y bata sapagkat saan man kita susuguin ay paroroon ka. At anumang iutos ko sa iyo, ay sasalitain mo. Tingnan mo. Nag-depend siya na bata pa ako, pero nagsasalita Diyos, hindi, kahit saan ka pumunta, uutusan kita, pagsasalitain kita sa ibang bagay. Pag binasa po natin, anong sabi ni Jeremiah? Parang apoy sa loob ko. Hindi niya pwedeng pigilin, kailangan niya magsalita. Parang ako rin po, mahihain po ako, pero bakit ngayon nagsasalita po ako? Parang apoy sa loob ng puso ko na hindi ko pwedeng pigilin niya, kailangan ko sabihin niya sa'yo. Amen. Pag tinawag ka ng Panginoon, hindi ikaw yung nagmamaniobra ng buhay. Bakit binibless ka? Hindi dahil sa worth it ka doon sa ginawa mo. O tama ka doon sa payout na ginawa mo. Dahil gusto ng Diyos magpalain ka dahil ikaw yung may puso na tumulong talaga. Amen. Huwag nang bigyan yung ibang mga kurak na yun. Kasi tuloy lang yan sila magkurak. Di ba? Pinili ka ng Diyos. Tingnan mo yung sarili mo at ang Diyos na pinaglilingkuran. Mag-focus ka. Dahil yung galing mo na yan, diyan ka tinawag ng Panginoon. At ang pagkatawag na yan ay hindi nagbabago. Kaya nga sabi niya dito, huwag kang matakot, sabi ng Diyos sa kanila, sapagkat ako'y suma sa iyo upang iligtas kita, number 1 na kanyang pangako sa atin, salvation. Alam niyo kung pag hindi ka tinawag ng Diyos, una talaga protection ng Diyos is kaligtasan. Ang dami mo ng sakit, ang dami mo ng problema. Diba? Wanted ka na. Pero pinipreserve ka ng Panginoon dahil promise niya na iligtas ka. Ano sabi niya rito?
Sapagkat ako'y sumasayo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon, na magkagayunat ng Panginoon ang kanyang kamay. Hinipo ang aking bibig at sinabi sa akin ng Panginoon, narito, ilalagay ko ang aking salita sa iyong bibig. Di ba? Specific, may klarado.